So dahil nga guys sa pag-uusapan na natin na pasukan na naman, no, kaya ang tinuturo ko sa inyo guys, no, yung mga services na pwede nating i-offer sa mga estudyante kasi nga pasukan para kumita ng malaki itong printing business natin habang mainit-init pa guys yung pagbabalik ng face-to-face na klase. So sa vlog na to guys, no, ito ang tuturo ko sa inyo. Paano ba gumawa ng mga notebook tag? Ito guys yung nilalagay sa mga notebook kaya sobrang importante nito ngayon sa mga estudyante. So nandito guys yung subject, yung pangalan ng anak nyo, syempre yung section, yung room. Pero guys, no, bago ko simulan ng video na to, no, so nagpapasalamat nga pala ako guys sa GMA7, no, lalong-lalo na sa program nila na wish ko lang. Kasi guys, no, napansin yung The Printing Shop. Nag-email sila at nagre-request sila ng isang package, no, para may isa tayong kababayan na mabigyan ng negosyo. So hindi pa talaga kami nagkakasundo, no, pero wish ko lang, no, sana mag-push through tong project na to. Hindi ko na guys pahabain ng intro ko na to, no? So simulan na natin guys kung paano ba gumawa nitong mga notebook tag para sa iyong printing shop. So video, pasok! Mag-open muna tayo guys ng Microsoft Word. Pag na-open nyo na guys, no, click nyo lang tong layout, then size, tapos click nyo lang yung A4 kasi sa A4 size tayo guys mag-print. Okay, tapos ito guys, itaas nyo na kaagad to. So ito guys, parang square na maliit dito, ilagay nyo dito. Ito rin guys, ilagay nyo rin siya dito. Yan, para malaki guys yung ating printable area. So ang pinakagagawin natin guys na size is size na lang ng calling card para kasya sa lahat ng notebook. Okay? So ganito lang guys mag-layout. Click ka guys sa insert, then click mo yung shapes, tapos ito click mo to, itong rectangle, tapos i-drag mo lang siya dito. Yan, so pagka-drag mo sa kanya, dito ilagay mo na dito, ang size ng calling card guys is 2 by 3.5. So ito guys gagawin kong design, no, pwede nyo tong gayahin, pwede nyo rin tong hindi gayahin. At least guys, no, meron ako yung idea kung paano ba gumawa. So ang gagawin ko guys, no, kiklik ko lang tong shapes, tapos mag-i-insert ako ng oblong. So ang gagawin ko guys, dito sa may oblong na to, no, dito ko ilalagay yung subject. So gagawin ko sa kanya is right click ko siya, then add text. Then type ko lang sa kanya, for example, science. Ito yung science notebook ko. Tapos i-highlight ko lang siya lahat guys. Then home. Gagamit ako guys ng font na favorite ko, itong Arial Black para kitang-kita. Pero okay guys, pwede rin gumamit ng ibang font kung ano yung gusto nyong font, no? So lalakihan natin siya hanggang sumakto siya doon. Yan, 28. Tapos dito guys sa may ibabaw, na syempre ilalagay ko yung pangalan ko. So ikiklik ulit yung shapes. Tapos itong rounded na rectangle, lalagay ko siya dito para may design. Yan, tapos add text ulit. So lalagay ko na property of, syempre, Marlon Ubaldo. Yung iba nilalagay lang dyan, yung pangalan lang, no? Pero ako lalagay ko guys is property. Tapos dito rin guys sa may ilalim, lalagyan ko rin dito ng ganyan. So insert ulit, shapes, then ito ulit, rounded rectangle. So dito naman guys, i-add text ko ulit. Tapos ilalagay ko dito guys, no, yung section ko, halimbawa Wandel Pilar. Tapos lalagyan ko siya ng spacer, yung ginagamit ko nga lagi na spacer, nasa ilalim ng backspace. Yan, tapos lalagay ko yung room ko, room, sabi natin room 101, tapos spacer ulit. Tapos lalagay ko yung pangalan ng teacher ko, halimbawa si Miss Tabile. Yan, tapos lalakyan ko siya ng konti para sumagad siya dun sa dulo. 12, 14, yan, mga 12 lang. Ito rin guys, no, syempre lalakyan rin natin to para sumagad rin siya sa dulo. Yan, mga 12 na lang rin. Tapos para magkameron siya guys ng konting arte or konting design, ang gagawin ko guys, pupunta ako ng Google, itatype ko na lang itong isa sa mga paborito kong anime, no, in Dragon Ball, tapos ito da-download ko to. Yan, so kapag na-download ko na siya guys, ang susunod ko na gagawin, ito mismo, i-right click ko siya, then format shape. Tapos fill, kasi ito guys, pwede kayo mamili dito. Halimbawa, solid fill, gusto nyo lang color red, or gusto nyo color yellow, no? So bahala kayo. Ito naman guys, gradient fill. Ito yung medyo may, parang may pagka-rainbow siya, yan, no? Yan, so mamili na lang kayo dyan. Tapos ito naman guys, picture or texture fill. So yan, marami rin siyang design. Yan, halimbawa yan. Tapos ito. Tapos ito guys, yung last, yung pattern fill. Yan, pwede kayong mamili dyan. Okay, so ang pipiliin ko guys dito sa may picture. Tapos i-insert ko siya from a file. Tapos hahanapin ko lang guys yung Dragon Ball. Yan. So mapapansin nyo yung background ko naging Dragon Ball na siya. Okay. So ito pwede rin natin itong palitan. Gagawin ko sa kanya guys is gradient fill na lang. Example ito. Tapos ito papalitan ko siya ng ibang kulay. Gusto ko color blue. So ito guys, pwede ko rin itong palitan. Bahala kayo guys, no, kung ano yung gusto nyong maging itsura niya. So ito guys, no, pwede ko siyang palitan. Gagawin ko right click, then format shape. Tapos dito na lang ako sa solid fill. Papalitan ko siya. Example, ang gusto kong kulay is red. Yan. Tapos dito sa may pangalan ko, ganun rin. Right click, then format shape. Ang gusto kong kulay is violet. Yan. So ganyan. So sobrang colorful nung gawa natin. Yan. So meron na tayo guys, science. So ang gagawin natin guys, no, copy natin to, tapos pararamihin na lang natin. So para hindi na kayo mahirapan guys, no, na isa-isa yung kopyahin yan, ang gagawin natin is i-group natin siya. So paano natin gagawin yon? Ito, i-click nyo lang to, then pindutin nyo lang sa keyboard nyo, i-hold nyo lang yung shift, tapos i-click nyo lahat to. Yan, ito, pangalawa,
Tapos ito, pangatlo. Tapos ito, pang-apat. Tapos, pag na-click nyo na guys yung apat, na-highlight nyo na yung apat, ang gagawin nyo, right-click nyo lang siya guys, then group, tapos group ulit. Yan, kung mapapansin nyo, lahat na sila, sama-sama na sila. So, balik lang natin siya sa dati niyang position. So, ang gagawin ko ngayon guys, right-click ko siya, then wrap text. Tapos ito, i-inline ko siya sa text. Tapos gagawin ko sa kanya guys, right-click, then copy. Tapos lalagyan ko siya guys ng space. Tapos Control-V ulit, space, Control-V, Control-V ulit, space, Control-V, Control-V, space, Control-V. Tapos dito guys sa ilalim, no, ito, ibababa ko rin to. Para nga guys, lumaki yung ating printable area. Control-V, space, Control-V. Yan, so ang dami na nating nagawa. So, ang susunod natin na gagawin guys, mapapalitan natin lahat ng subject. So, merong science, syempre merong math. Kasi ito guys, Filipino, ito English, ito PE, ito music, GMRC. Kung meron pa bang GMRC ngayon, kasi nung nag-aaral ako may GMRC pa. Hekasi. Ewan ko kung meron pang Hekasi ngayon, no? Pero isulat nyo na lang kung ano yung mga subject pa na available ngayon. Kasi ito, computer subject. Yan, so pag masyado siyang malaki, liitan lang natin guys yung font. Pag sumusobra siya, yan. Sobra pa rin siya, liitan pa natin. Yan, para kumasya lang siya. Tapos dito guys, sa last, lagay natin art. Yan guys, so kapag kumpleto na siya, ipiprint na natin siya ngayon sa printer natin. So sa mga hindi nakakalam, ang ginagamit ko lagi na printer guys is Epson na L121. Siyempre guys, no, bukod sa matibay na siya, is sobrang mura niya pa, no? So sa mga gusto mag-avail ng Epson na L121, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer. So paano siya i-print guys, no? Click mo lang tong file, then click mo lang tong print. Tapos dito tayo, printer properties. Then dito guys, ipiliin natin premium glossy. Tapos dito pipiliin natin high. Tapos i-okay natin. Tapos ipiprint na natin siya guys. So dahil nga guys, sa notebook lang naman natin ito ilalagay, no? So ito guys, ang recommended ko na gamitin natin na photo sticker, no? So ito yung QUAF na glossy na sticker paper, no? So A4 siya guys, kamukha ng layout natin kanina. So sa isang pack nito guys, mayroon siyang 20 sheets. Tapos 135 GSM lang siya. So kapag ginamit mo to guys, no, papel lang kasi talaga to. So pag nabasa to, sigurado to masisira ka agad to, no? So recommended lang to guys sa mga hindi nababasa ng mga product, no? Kamukha nga guys ng notebook, or kung magpa-product label kayo, mga tinapay, yung mga hindi pwedeng basain. So guys, kung gusto mo mag-avail nito, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na mag-avail ka nitong sticker paper, no? So guys, try na natin tong printan. So itong susunod na gagawin ko guys, no, optional to. So pwede nyo siyang lagyan guys ng phototop, or pwede nyo rin siyang hindi lagyan ng phototop, no? Kasi guys, usually nilalagay lang naman tong phototop para maging scratch proof yung sticker natin. Pero guys, kapag yung notebook na paglalagyan nila is wala pa namang plastic cover, no, pwede na guys walang phototop. Pero kapag yung notebook na paglalagyan nila is meron ng plastic cover, mas recommended ko guys na meron siyang phototop. Kasi guys, ipapatong to doon sa may plastic cover. So sa mga hindi nakakalam guys, so paano to ina-apply? Isuksok mo lang siya guys ng konti, pindutin mo lang tong run. Yan, tapos konting-konti lang, patayin mo agad yung laminator, tapos balatan mo dito. So pag nabalatan mo na guys, no, saka natin to isusuksok dito. Tapos i-run na natin siya ng tuluyan. So pag phototop guys ang ginagamit natin, no, hindi natin kailangan painitin yung laminator, no, kasi nga cold laminating film to. Ang ginagawa lang natin dito guys is kailangan lang natin ma-press itong phototop doon sa may sticker. So hindi natin kailangan ng mainit na laminator, kaya mas matipid siya sa kuryente. So ang gagawin natin na susunod guys, kapag nalaminate na siya ng phototop, or kahit di pa siya nalalaminate, no, pwede natin siyang i-cut ng ating sliding cutter. Yan, so guys, so nakat na natin siya. Ngayon, try natin siyang idikit sa ating notebook. So ito guys, dikit natin yung English subject. Yan, so lalong gumanda guys yung notebook natin, no? Maganda pa dyan guys, nakalagay na yung pangalan mo. So malabo na siyang mawala. Yan, property of Marlon Ubaldo, English. So ganun lang guys, kasimple gumawa nitong notebook tag. Ayos! So diretso naman tayo guys sa pricing. So ang presyohan natin ito guys is 10 pesos each. Kasi guys, so itatype nyo pa yung pangalan niya, yung subject niya, at kung ano-ano pang mga personal info tungkol dun sa estudyante. So sa isang page na ganito guys, no, siguro ang puhunan nito mga 10 pesos lang. So kapag binenta nyo siya guys ng 10 piso isa, so ganito, 10 piraso, 10 times 10 equals 100 pesos. No? So ang tutubuin mo sa ganito guys is 90 pesos kaagad. No? So ganun kalaki guys ang pwede mong kitain kapag nagbenta ka nitong notebook tag. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo naman kakalimutan
kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At syempre, kung may mga tanong ka, question, suggestion, no, huwag ka mahihiya guys na mag-comment down dyan sa may comment section, no, kasi guys, masipag akong sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. At lagi kong sinasabi guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa pinakamaraming subscriber sa Pilipinas about sa printing topic. So kung meron ka mga products o services na gusto mong feature dito sa vlog ko, no, email mo lang kami, theprintingshock@gmail.com, at sabihin mo lang guys, no, kung paano tayo parehong may kinabang. At lastly guys, no, kung natuwa ka sa mga video ko at gusto mo kami suportahan, guys, lahat ng video ko meron yan nakalagay sa may ilalim na join button. I-click mo lang yun. Pag click mo yan guys, magbabayad ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys, no, kumpara sa matututunan mo dito sa my channel ko. So yun lang guys, no, see you on my next video at bye-bye. The Printing Shop, ayos na sulit pa.